Then, meron na bang may sagot? Anyone? Gustong sumagot? Please naman hanggang may sagot na para hindi na ako magtatawa. Para malaman ko lang if nakakasunod pa kayo. Hmm. Miss Mohika, may sagot na ba? Yes, Miss Mohika, may sagot. Good morning po. Yung sagot ko po sa compute the minimum trust required po is 857.14286 Newton po. Tama. So, explain muna the physical meaning of this operating condition. Can you explain? So, para lang sa may alam, para lang sa, wait lang, before you explain, para lang sa hindi nakasunod, wala tong for ha, hindi ko lang natanggal. Pero, TR minimum TR, minimum trust required is equals to weight all over maximum lift to drag. Pag minimum to, maximum to. Pag hinahanap ay minimum, this is dapat max. So, since ang given ay weight is equals to 12,000 newtons all over 14, 857 newtons. So, kindly explain the physical meaning of this operating condition from the equation lang for from the solution lang. Yung relationship ng mga yan sa isa't isa. Miss Mohika, can you explain? Okay, sige, ako naman mag-explain. Um, sabi ko sa inyo, if mag-explain kayo ng problem, just look at the solution. So, since lift to drag ratio is nasa ilalim, maximum lift to drag ratio is nasa ilalim, and ang hinahanap natin is trust required, minimum trust required. So, it means ating minimum drag, ang ating condition is minimum drag. I mean, this trust corresponds to the minimum drag since na yung lift to drag ratio natin is nasa ilalim. Basta tatandaan niyo lang yan. If this is minimum, this is dapat maximum. And then, that also means na yung trust na yan nagko-corresponds to best glide and maximum aerodynamic efficiency. Tatandaan niyo lang lagi. Kasi, dun sa palang sa problem, sinasabi na maximum lift to drag ratio. So, maximum aerodynamic efficiency na siya, agad-agad. Gaya nung kanina lang, kung sa nagbe-benefit, I mean, sa range, pag maximum lift to drag ratio, range na agad yun. Okay, iintindihan ba? Basta, just always look at the problem lang. And then, from the solution, to explain yung mga hinahanap. Explain. Please. So, ito, ano ko na lang to, assignment ko na lang to. Magtatanong na ako bukas. Kasi baka nalilito na kayo sa mga concept. Kasi as long as nasasagot yung mga problem solving, yung concept, susunod na yun. Tandaan nyo lang yung mga equation and mga formula. From that, maintindihan nyo yung concept. And intindihin nyo pala, para hindi sa ulo lang yun. So, for the curve interpretation,
Just take note of the questions and itatanong na ako bukas. And we'll meet tomorrow. Isang question naman tayo ngayon, diba? Baka masyado mag-upload. Okay. Mag-12 naman. Ay, naintindihan ko. Yes, Vernaline. Ma'am, may question lang po. Ano yan? Usually po, ilan po ang nire-required yung decimal places for final answers? For final answers, usually, 4. Thank you po. Pero pag sa ano naman, pag sa first quiz, problem, or ano, ilagay ko naman sa instructions. And then yun, tandaan nyo na lang sa mga susunod. Next. Pero usually 4 naman. Yun lang, may questions. Naintindihan ba? Nagets na ba ang coefficient of lift, coefficient of drag, trust required? Baka mamaya, at the end of the sem, sasabihin niyo sa akin, ang natutunan niyo lang ulit ay lift, drag, weight, at trust. Ha? Tatandaan yung mga conditions kapag steady level flight. Yes, Franco. Ma'am, yung mga PPTs po ba, isa-send niyo na rin po after ng class or like katulad po nung sa last sem po namin na subject na parang sabayan po lahat? Bale, after ko mag-discuss sa mga sunod na sections. Okay po, thank you po. Thank you. May questions? Naintindihan ba ang mga relationship ng mga aerodynamic properties sa isa't isa? Kailangan tandaan niyo yan, kailangan alam niyo yan kasi hindi kayo lulubayan yan hanggang graduate kayo. Hanggang thesis, susundan kayo yan sa pag-reinterpret ng mga performance ng ano nyo, aircraft or spacecraft nyo. Naintindihan? May questions before I end the meeting? None po. Okay, thank you. Na-take note yung questions. Also yung mga ano ha, i-take note mo na yung mga conditions, yung lift to drag ratio ng different conditions. Pag ang lift to drag ratio ay hindi maximum, search nyo na yun kasi nagbibigay ako ng mga problems about doon. I mean, nakasama yun, na magagamit yun. And also yung mga standard, air density, air pressure, although hindi pa naman gagamitin yung iba, pero just so alam niyo na pag magsasagot kayo, hindi niyo na iisipin, ano nga ba yung ganyan? Kasi ngayon pa sinasabi ko na pag nag-exam walang index card, dapat sa ulo niyo lahat yun. Yun. Pero hindi naman ako stricto na kung 1.225 ang gamit niyo or 1.226 kasi sa amin before. Yung iba 1.225, yung iba 1.226, 0.002378 slugs per cubic feet. O tama yun sa ulo ko. Yan pag metric, ang density 0.002378 or 2377. Iba-iba kami pero as long as hindi naman siya malaking difference. Okay lang. Kasi i-take note nyo na yung mga yan, ha? Kasi kailangan sa ulo nyo yan. Yun lang. Wala nang questions. We'll end the meeting na. May naintindihan ba? Okay, thank you. Thank you. Picture muna tayo pala. Para may proof naman tayo na nagdi-discuss.